Magandang araw Sir Red at sana po'y mabasa ninyo ang serye ng mga karanasan naming ito. Kinumpile ko na lamang po dahil maiikli lamang talaga sila. Ako po si Rose at nangyari po ang dalawang kwentong ito sa summer. Pinanganak po ako sa isang liblib na barangay sa probinsyang ito at ang sabi po ng nanay ko, nung ako ay pinagbubuntis pa lamang ay napaglaruan daw po siya ng mga engkanto pero wala naman pong connect na sabi ko lang. Ang unang story ko po ay nung 7 years old pa lamang ako. Yung bahay po kasi namin ay nasa pinakadulo na ng barangay. Ang likod po ng bahay namin ay palayan at yung gilid sa gawing kaliwa ay kabundukan. Sa katabi po ng bahay namin ay meron ding makikitang chapel pero wala po siyang upuan. Tsaka open itong chapel na ito. Yung dingding niya ay half lamang, so bali po yung simbahan, pagpasok mo may makikita kang dalawang pinto sa gilid papunta sa likod kung saan may maliliit pang kwarto kung saan nagbibihis ang mga pari. Wala pong kahit na ano dun. Talagang bihisan lang siya. So maiintindihan lang din kasi yung gitna nun naroroon po nakadisplay yung mga rebulto ng Mama Mary, si Papa Jesus at ang Santo Niño. Sa likod nung maliit na simbahan ay matataas na damo at talahiban na. Isang tanghali nun, naglalaro po ako kasama yung pinsan ko sa gawing pinto ng simbahan. Dalawa lamang po kami noon sa labas ng simbahang yun. Sa tansya ko umabot ng 10 minuto pa lamang kaming naglalaro. May narinig po kami na nagtatawanan. Humahagik-gik po yun. Pero syempre dahil bata kami, hindi namin siya pinansin. Nagtuloy-tuloy lang kami sa paglalaro hanggang sa maya-maya ay ayan na naman ang hagik-gikan ng mga iyon. Hindi lang kasi isa, parang grupo sila Sir Red. Ang iniisip ko nga noon ay baka yung iba naming kalaro. Kaso po patay na oras yun. Napakataas at ang init-init ng araw. Sa amin, nakagawian kasi na kapag tanghali pinapatulog ang mga bata. Nagtataka kami. Hanggang sa yung hagik-gik ay naririnig po namin na nanggagaling sa likod ng simbahan kung saan nagbibihis yung pari. Nilingon po namin iyon at doon namin nakita ang dalawang maiitim na nilalang na nakasilid sa gilid ng dalawang pintuan. Ngiting-ngiti talaga sila Sir Red habang ang kanilang mga mata ay mapupula. Sobrang itim ng kanilang mga balat pero hindi ko masasabing parang sunog. Hindi kami nakagalaw ng aking kasama. Alam ko sa sarili ko na gusto kong tumakbo pero hindi ko siya magawa nung oras na yun. Nang nawala na po sa pagkakasilip ang mga nilalang, saka lang kami biglang nakakilos at tumakbo talaga kami ng mabilis pauwi sa aming bahay. Ito naman pong second story ay nangyari sa bahay na namin. Description po ng bahay ay ganito. So pagpasok ninyo sa kanan, may isang baitang at sala kung saan kami natutulog, tapos pag dinerecho mo, 3 steps, mesa o yung hapagkainan at mula sa mesa, 3 steps din sa abuhan o lutuan at ang hugasan sa kaliwa. Merong pintuan ang kusina sa gawing kaliwa niya. Sa sala ng bahay sa kanan ay may maliit na kwarto na hindi namin tinutulugan, subalit dun namin inilalagay yung mga unan at mga damit. May bintana rin po at tagos yun sa mesa sa kusina. May isang gabi na nagising po akong bigla. Hindi ko maigalaw ang aking katawan. Alam ko nagising ako kasi napatingala talaga ako sa sala
at nakita ko pang natutulog at mahimbing ang tulog ni nanay at tatay at kasama ang mga kapatid ko. So pinilit ko po silang inaabot pero hindi ko rin maigalaw ang aking braso. Nanginginig at natatakot na ako nung time na iyon. Hindi ko rin po malaman kung bakit napunta ako dun sa kwarto na hindi namin tinutulugan. Pagtingin ko sa bintana, may nakita akong lalaki at mukha lamang po ang nakadungaw sa kanya. Ang lalaki ng mga mata niya at nakangiti. Titig na titig sa akin na animoy ng aasar pa. Hindi pa rin ako makagalaw hanggang sa kinabukasan ng pagkagising ko. Nagtataka ako dahil nasa higaan na muli ako. Ito naman pong pangatlong kwento ay pagpasensya nyo na lamang po. Ihihiwalay ko po ng type tsaka wala po kasing mai-intro dito bago ako magkwento. So itong pangatlong kwento naman ay tungkol sa inuupahan namin noon. Konting description po sa lugar. Mula sa kalsada ay papasok po kayo sa isang maliit na eskinita. Pagdating sa dulo, kakaliwa at pintuan na po yun ng unang paupahan. Subali 2 kwarto lamang po kasi iyon at 2 pinto ng paupahan. Ang unang pinto ay yung inuupahan ng tita ko. Pinatira niya po kasi kami ng ilang buwan sa inuupahan niya. Sa harap po ng inuupahan namin ay may poso at isang yard na po mula sa pinto at katabi po ng poso ay kulungan ng mga baboy. At kasya dito sa tansya ko 2 o 3. Tapos po sa tabi ng kulungan ay may puno ng nyug at madilim po yung harap ng bahay namin na iyon. Kahit umaga kasi po napapalibutan kami ng matataas ding pader at ito ngang punong ito. Bandang 6:00 na iyon ng gabi nang umuwi ako kasama yung pamangkin ko na 5 taon pa lamang po at 12 years old pa lamang ako noon. Medyo padilim na rin at walang tao sa bahay namin noon kasi yung tita ko ay nagtatrabaho ng ganoong oras kasama ang aking ina. So pagkapasok ko po sa kwarto, narinig ko po na tinawag ako ng kaibigan ko. Subali ito yung anak po ng may-ari ng paupahan. Siyempre sumagot ako ng bakit, pero nagtaka ako dahil wala nang sumagot pabalik. Nang nakaupo na ako sa higaan, tumawag na naman po siya sa ngalan ko. Sumagot na naman ako pero ganun pa rin, walang sagot. Ginawa ko ay sinilip ko po siya sa bintana. Kahit madilim, pilit kong inaaninag. Pero iba ang naging pakiramdam ko. Kaya niyaya ko na lang yung pamangkin ko na lumabas ulit. Kaya nung lumabas kami, tumawag na naman po siya at sumagot pa rin po ako pero ganun pa rin, walang response. Pagdating namin sa kalsada, nakasalubungan ko po siya. Tinanong ko siya kung bakit niya ako tinatawag pero sabi naman po niya ay imposibleng siya daw ang tumatawag sa akin dahil inutusan nga siya ng kanyang papa na bumili sa tindahan. Kinilabutan talaga ako matapos niyang sabihin iyon, Sir Red. At sadyang tunay dahil nga may dala-dala pa siya na plastic na ito nga yung pinapabili ng kanyang tatay. Hanggang ngayon po, sa tuwing naaalala ko iyon, hindi ko maiwasan na isipin na yung boses ay maaaring ginaya ang boses ng kaibigan ko. At hindi kaya sa bandang puno ng nyug nang gagaling yun? May mga nakakakita din po sa gawin ng puno ng nyug na babaeng nakasuot ng puti at umiiyak. Meron din daw pong bata sa pangalawang kwarto ng paupahan at sinasabing namatay daw iyon sa hindi malaman na kadahilanan kung kaya't matagal-tagal din na nabakante ang paupahan na iyon. Susulitin ko na po mga kasindak. Ito naman pong susunod na kwento ay sa lola ko po na nanay ng nanay ko. Nangyari daw po ito nang tumira kami sa Cavite sa gawin ng paliparan.
Hindi ko na po matandaan kung tanghali yata o 3:00 daw ng hapon nang ito ay mangyari. Nakahiga daw po yung lola ko dahil nagpapahinga daw po siya at mag-isa lamang po siya noon sa loob ng bahay. At yung bahay po na iyon kasi ay walang mga kwarto kaya sa ginawang papag lang po siya humiga. Maya-maya ay may pumasok daw po na babae na nakaputing bestida at mahaba ang maiitim nitong buhok. Tuloy-tuloy daw po siya hanggang sa may kusina. Pagkatapos ay sumilip pa daw po doon sa kaliwat kanan at lumabas ng gawing kusina at nawala. Ang likuran ng aming kusina, Sir Red, ay may ginawang pader ng mga yero kaya imposible na meron siyang malulusutan doon. PS, ikwento ko na rin po pala ang nangyari sa best friend ko noong 2004. Gabi daw po yun at medyo maambon-ambon. Nagkayayaan po sila, yung dalawa niyang kapatid na 9 years old at 7 years old habang siya ay 12 nung time na yon. Kasama po yung kapitbahay namin na si Ate Vivian at yung 3 anak din po nito na kasing kaedaran lamang po ng mga kapatid niya. Nagkayayaan sila sa peryahan. Subalit 7 sila na pumunta ng perya. Sa dadaanan po nila ay may tulay na punong-puno ng basura at mabaho na ang amoy. Madilim nung time na dumaan sila doon kasi nung panahong iyon ay hindi pa nalalagyan ng mga poste ng kuryente sa lugar namin. Matalahib at madamo din. 7:00 iyon ng gabi at maambon-ambon nga nang naglalakad sila papunta sa perya. Nang makalagpas nga daw sila sa tulay, napansin nila ang isang babae na nakaputi. Nakatalikod daw ito sa kanila pero nakatayo sa hindi kalayuan sa tulay sa gawin ng mga damuhan. Nagtaka daw si Ate Vivian kung bakit nandoon yung babae, medyo maambon-ambon. Lalapitan na daw po sana nila yun nang bigla na lang talaga siyang nawala. Kaya nagtakbuhan na daw po silang lahat at imbes na patungo ng peryahan ay umuwi na lamang daw sila sa kani-kanilang tahanan. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.